tatanggalan naman kami ng karapatan kasi you'll be accusing of this and that. Wala pa namang pinal. So kaya kami nakikiusap sa COA kung ma-reconsider nila yung kalakaran na yun. So bakit? Why in the world or why in hell have you cited this woman, this officer of the court? Officer of the court ito, abogada ito. Napakagalang sa inyo. Napakinggan ko, nakitang-kita ko, napakagalang sa inyo. Bakit nyo pinakulong? Worse! Kaganda-ganda na nandun sa facility ninyo. Wala namang ginagawa. Willing naman siya. Nandun siya. Hindi siya nagreklamo. Nag-file pa siya ng motion for reconsideration upon your suggestion. Kayong mga kongresista, sabi nyo, file ka na lang ng motion. So, pinahil naman agad nila. Kasi, wala nang wala nang session. Huwebes na. Ang problema, wala pa nga kayong, hindi mo malaman kung nag-meeting kayo, suddenly, biglang may order. Paano? Napag-usapan niyo ba yun? Did you meet precisely to discuss whether or not she will be transferred to another facility? Bakit pa kayo nagkaroon ng detention facility dyan kung ililipat niyo pa sa iba? Yung banlugar niyo dyan ay hindi secure? Sabi nga ni Inday Sara, your place is the most secure. Kasi ang ginagawang dahilan ng House of Representatives, yung security mo, mag-worry pa kami. Kailangan mo ng mga security. Sabi nga ni Inday, ba't kayo mag-worry security ko? Security ko is the concern of the Vice Presidential Security Command. Wala kayong pakialam doon. Kung gusto nyo dagdagan, di dagdagan nyo. Pero wala akong problema. O bakit nyo itatransfer? Anong intention nyo? Your intention is to humiliate. Your intention is to embarrass. Your intention is to destroy this woman, lawyer. Wala nang iba. Napakawalang hiya ng ginawa ninyo sa babae. Mabuti hindi namatay. Kung namatay yun, nako. Baka nagka-revolusyon dyan sa loob ng Kongreso. Pati mga empleyado nyo tinalupan kayo ng mga buhok. Ginawa kayo mga kalbo. So madali sabi, kaya di ba from the very start tinatanong ako, anong magandang remedyo? Ang remedyo, punta ka sa Korte Suprema. Yung mga tinatawag na human rights lawyers, pumunta kayo sa Korte Suprema. Take the case, take the cudgels for this woman. And questionin nyo, yung power of contempt cannot be used at their pleasure. The Supreme Court has already said you use this contempt power sparingly. Sparingly. Ano bang ibig sabihin sparingly? Hindi kayo pa dalos-dalos. Kailangan meron kayong basehang legal. There should be a legal basis for your citation of contempt. Because the moment you abuse that is a grave abuse of discretion. Yan. Yan. Kaya mali. Kaya pwede kayong paila ng kaso sa ginawa niyong illegal na pag-transfer sa kanya. Pati na pag-cite ng contempt na wala namang basihan. Ngayon, puntahan naman natin sapagkat kitang-kita nyo, initially calm and collected si VP Inday Sara. Dahil nagkaroon siya ng parang press conference, may mga reporters na pumasok doon sa kanilang Zoom. Pero dahil nga matagal nang nagtitimpi yung Ali, inilabas niya na yung kanyang galit. At marami siyang mga expose, mga sikreto ng kanyang tinatanaw na sumisira sa kanyang karangalan. At kagaya ng ama. Kagaya ng ama. Pagtatapon ng putik sa kanya, pag-aakusa sa kanya na siya'y magnanakaw, na siya'y nag-abuso sa kapangyarihan. At marami pa siyang sinabi. Ngayon, in the course of her
reaction. Meron siyang binanggit. We have 10,000 views. Yes, sir. Ano sabi niya? Kasi meron siyang reporter. Ano bang remedyo? Inaapi kayo, pinagtutulungan kayo. Bilang vice presidente, second highest person of the land. Ginaganyan kayo. Eh tama ho siya kasi sabi niya, first, ang sabi ni Laika, iyak siya ng iyak. Sabi niya, nasaan ang batas? Wala nang batas dito sa Pilipinas. Eh ako yung ordinaryo lamang empleyado, ginaganito niyo ako. Paano na yung mga iba? Eh siya nga, meron siya kaibigang vice presidente. Meron siyang uncle na dating judge. O dating mayor. At meron siyang ama na judge. Eh, nilapastangan ng ganun-ganun lang. O di lalo na. Di ba ordinaryong tao? Nasaan ang batas? Walang batas dito sa Pilipinas. O di sinundan naman ng DP. Sabi niya ako, vice presidente ng bansa, ginaganito niyo ako. Binabastos niyo ako. Tapos sasabihin niyo akong spoiled brat. Eh kayo yun. Binabastos niyo ako, binabastos niyo kami. Kung ano yung pagbabastos niyo sa amin, ibinabalik lang namin sa inyo. Hindi ba, natatandaan niyo yung article ko? Yung sinabi ni Inday Sara, na pag hindi niyo ko tinigilan, huhukayin ko yung mga labi ng nasirang Presidente Marcos Sr. Dadaling ko sa West Philippine Sea. Kakalat ko doon. Eh kayo naman, literal ang tingin nyo. Kaya sabi nyo, disrespeto. Hindi. Ano ang sabi ko? That is our way of telling you, if you will not stop destroying my reputation, if you will not stop your groundless attack and assault against my character, I will engage you tit for tat. Yun ang ibig niyang sabihin, hindi ako susuko sa'yo. Lalabanan ko kayo. Yan ho ang ginagawa niya. Kaya, sabi niya, sabi ng reporter, anong remedyo? Ano ba pwede niyong gawin? Baka kung paano kayo. O ito ang sagot niya. Ito, controversial ang sagot niya rito. Kasi, sigurado ako, dahil nagsalita na Malacanang dito, na ididimanda siya. Ididimanda siya ng grave threat. Seryosong pagbabanta. Because under Article 282 of the Revised Penal Code, any person who threatens another with harm or injury to his person and property is liable for grave threat. So, yan, sigurado yan ang didimanda sa akin. At dahil malakas ang, siyempre, yung piskal, most likely, ipapile na yun. At kung yung judge naman, takot din. Dahil hindi naman lahat ng judge matatapang eh. Bihira yung matapang eh. Palaging takot sa kung sino nasa kapangyarihan. Iko-convict. At siyempre, pag na-convict, ikukulong. Yan ang huwag niyong gagawin. Maniwala kayo. Because if you do that, you impeach her or jail her, that will be the beginning of the end of your hold in power. Andan niyo yung sinabi ko niya. Ngayon, tanong, siyempre mga abogado ko grave threat yun kasi sabi ng batas, kung sino man ang magbabanta sa isang tao ng bibigyan niya ng isang hakbang o gawain na makakasakit sa kanyang katawan o sa kanyang ari-arian ay nagkakasala sa isang maselang pagbabanta or grave threat. At first blush, yung mga abogado, kahit yung mga galing na abogado, grave threat talaga yan. Pero teka muna, ano bang sabi niya? Ang sagot niya dun sa anong gagawin niya dahil nilalapastangan siya. O ito ang maliwanag kasi ako, narinig ko mismo yan. Sabi ni Inday Sara, wag ko kayo mag-alala sapagkat may kinausap na akong tao na pag may nangyari sa akin, pag ako'y napatay dito, napatay, may nangyari sa akin, ang sabi ko sa kanya, patayin nyo si Lilian, patayin nyo si Lisa, patayin nyo si Martin. And I'm not joking. Inulit niya. O kaya, siyempre lahat. Oo, grabe, Greg. Alam nyo,
mag-isip-isip muna kayo. Kahit yung mga magagaling na abogado. Tandaan nyo, yung statement niya, you should look at it in context. Ano sabi niya? Kung mamatay ako, kung patayin ako, kung may mangyari sa akin, anong ibig sabihin? Ibig kong sabihin, meron siyang alam na siya'y papatayin. Meron siyang alam na may nagpaplano sa kanya. Dahil nga sa kalakaran na maraming ginagawang paninira sa kanya, kulang na lang talagang barilin siya at patayin siya. Yun ang background. Yun ang basis ng salita niya. Sa madaling sabi, nung sinabi niya, pag ako'y pinatay, so ang tanong ko sa inyo, magkakaroon lang ng pagbabanta kung patay na siya. Yun ang bantang mangyayari na. Sa ngayon hindi pa ho eh. In other words, yung sinasabi ng Malacanang na that is an active threat. It's not an active threat. It is the opposite. It is inactive threat. Kung baga, yung tubig hindi pa yelo. Pag nilagay mo sa freezer, saka lang magiging yelo, magiging buo. Plano pa lang yun. At hindi krimen ang isang plano. There must be an overt act. Kaya, relax kayo. Kayo mga piskal, pag pinail sa inyo, gamitin nyo yung mga pinag-aralan nyo. Lalong-lalo na kung estudyante ko kayo. Sa College of Law, huwag kayong matakot. Rule against it. Kung mga judges din kayo at naging estudyante ko kayo, dismiss the case. Sapagkat walang crime na kinamit. Pinakita niya lang na kayong mga ipapapatay ko, kung ako napatay, kayo ang nagpapatay sa akin. Yun ang ibig sabihin. We have 12K. I have 12,000 pesos in my pocket, but I lost it. I lost it because I bought something. Anyway, ganyan. So, ganyan. So, anong masasabi ngayon natin sa nangyari? Sabi, what is happening in this country is against Inday Sara is